muli sa inyong lahat. Ito po muli si JNK, ang inyong abang lingkod, ang inyong kago na laging on the go. Pag-usapan natin tong nangyayari o pangyayari ngayon sa Davao, mga kababayan. Bakit kaya biglang nagpatawag ng meeting ang mga taga Davao? Alam nyo naman kung sino yung mga nasa Davao, di ba? Alam nyo naman po kung sino yung mga nakatira doon, yung mga ganid, yung mga mahilig sa kwarta, mahilig sa datong na ibubulsa, tapos piling biktima. Ngayon, mga kababayan, ano kaya ang ginagawa nila doon? Ano kaya ang kanilang pag-uusapan? Malamang sa malamang, syempre, may plano na naman ng mga ito. Meron na naman silang mga iniluluto sa kasalukuyan. Biruin mo ang mga nakita natin doon, ha? Pangalanan ko na lang, wala kasi akong picture eh. Pero ang nakita ko doon, yung Banateros. Ba? Sino ba yung Banateros? Si Dada, si Banat Bay, yung kapatid niyang si Manyakay Koy Oli, etong si BR, si BMR, si Trexie, si yung partner niya si Ahmed. Yun, nakita ko yung mga yun. Siyempre marami pang iba mga kababayan, 'di ba? Ang tanong, bakit sila naroroon? Ano kaya ang kanilang pag-uusapan? Hindi kaya na-trigger sila mga kababayan? Dito na naman sa panibagong video ni dating Senador Antonio Trillanes Deport. Pakita ko po sa inyo at pakinggan po natin bakit nanggagalaite ang mga ito ngayon. Hindi kaya ito ang dahilan. Pakinggan lang muna natin at bigyan natin mamaya ng karampatang opinyon. O, ito po. Yes. Nakapasok sila noong December. Kinumpirma ni former Senator Antonio Sonny Trillanes IV na nakapasok na ng Pilipinas ang International Criminal Court o ICC. Ayon kay Trillanes, tapos na ang investigasyon at nakuha na ng ICC ang kanilang mga kailangan. Dagdag pa nito na sa dami ng ebidensyang nakuha, ay isang madaling kaso ito para sa ICC. Ayun! Ang dami pala, sobrang dami ng kanilang nakuha ng ebidensya mga kababayan. At ito ay magiging parang piece of cake para sa ICC. Ang gagawin nila kay Duterte, pag sinabing piece of cake, siguro naman, naiintindihan nyo na yan, hindi na tayo kailangan mag-sugarcoat dyan, di ba? Piece of cake mga kababayan, as easy as that. Dahil sa sobrang dami ng mga ebidensya, nagkalat sa internet na lang eh. 'Di ba yung pag-amin niya na nagtatanim sila ng ebidensya at kung ano-ano pa, 'di ba? Marami. Ngayon, dun sa sinasabi ni President Marcos na hindi magko-cooperate dahil walang jurisdiction, so that's true. Pero tapos na yung investigasyon. Nakuha na ng ICC, kailangan nilang makuha without necessarily the government cooperating. So, Ayun, dito lumalabas ngayon mga kababayan, yung sinasabi natin na even itong si Pangulong Bongbong Marcos, straightforward he was saying na we are not going to cooperate, 'di ba? Sa ICC. But then again, there are two kinds of cooperation. Formal and non-formal cooperation, mga kababayan. And dito sa ginawa nila, without the help of our government daw, siguro siyempre, sila ay pumasok dito as tourists. Yun yung naisip natin. So without the knowledge of our government, they already gathered di ba? Every pieces na kailangan nila sa kaso kay Digong. And in fact, mga kababayan, siguradong sigurado si Trillanes na natapos na talaga nung December at nakapasok sila dito. 'Di ba? Natapos na ang ginawang investigasyon at kinumpirma din naman ito ni nung abogado na si Miss Katrina Conti, sinabi niya doon mga kababayan na tapos na din talaga yung ginagawang investigasyon. As to fact na kung kailan matatapos lahat nung yung kumbaga isi-serve na lang yung warrant
Ayon ang hindi pa siya sigurado, ayaw niya pang magsalita. But according to Trillanes, na isa din naman 'to sa alam natin, isa po ito sa mga ano, di ba? Isa 'to sa tinatawag nating mga nagsampa ng kaso o kaya malamang sa malamang, isa ito sa mga ginamit na state witness ng ICC. Kaya siguro mga kababayan, mukhang, palagay ko alam nyo kung ano yung iniisip ko tungkol kay Duterte, bakit sila biglang nagpatawag ngayon. Dahil matindi po itong pinanindigan ni dating Senador Trillanes na talagang malapit na itong si Digong. It's done. This should be the easiest case to try ng ICC kasi ano siya, overwhelming yung ebidensya. Hindi rin aniya maaari Overwhelming ang ebidensya. So ibig sabihin mga kababayan, ganun-ganun lang nila kabilis nakuha talaga at talagang matibay daw di umano. Di umano ha? pigilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ICC sa kanilang investigasyon patungkol sa war on drugs ng nakaraang administrasyon dahil hindi naman persona non grata ang mga ito. Inihayag Tama, correct din yon. Hindi niya talaga mapipigilan. Unang-una mga kababayan, tama po yung sinabi. So kung sila ay pumasok as tourist dito, definitely, they can gather all the evidence that they want. 'Di ba? Makukuha po nila dahil hindi naman sila persona non grata. Wala silang, kumbaga sa airport pa lang, sa Pasay, ay sasabihin na itong taong to persona non grata. Hindi naman ganon. So nakapasok sila. Nakagather sila ng ebidensya. Siyempre, sa pag-gather ng evidence, malamang sa malamang may mga nakausap silang mga biktima. O kaya naman mga kababayan, kamag-anak ng biktima. O kaya naman yung mga biktima na nakaligtas doon sa war on drugs o kaya naman nakaligtas doon sa EJK na ginagawa ng mga Davao Death Squads di umano, 'di ba? So marami pong bagay, maraming aspeto ang nakikita ko rito. At talaga naman, kung ito ang kinababahala ng mga tao ngayon, lalong-lalo na si Digong, alam nyo naman kung paano, kahit, eto sabi ng iba, lalong-lalo na itong si Oli, nakita ko, napanood ko siya, no? Hindi raw ako nanonood, pero meron kasing nag-send sa akin nung clip, diba? Sabi niya ngayon, kay Trillanes, paano mo mapapatunayan na takot itong si Digong? Sabi niya, Tatay Digong, dito sa ICC. Samantalang, sabi niya nga kay Marcos, wag mo kong tulungan. Hayaan mo ko dito, kayang-kaya ko to. Sabi niya ganon. Kaya mo bang patunayan? Sabi niya kay Trillanes. Mga kababayan, simple lang di ba? Hindi naman, syempre, hindi lahat ng sinasabi ng bibig ay totoo. Sinasabi lang ni Digong na kaya niya, wag siyang tulungan ni PBBM, pero ang totoo mga kababayan ko, 'di ba? Kaya biglang nagpalit ng kanyang statement si Digong nung una sinabi niya na si Pangulong Bongbong Marcos, ito daw ay bangag, adik, 'di ba? Pinahiya niya na 'yung sarili niya. Ginawa niya ng sinungaling 'yung sarili niya. Pinagmukha niyang tanga 'yung sarili niya. Ang dahilan, takot na takot ito sa ICC. And there is only one person na pwedeng makatulong sa kanya. You know who he is? 'Di ba? Yan po ay si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil isang salita lang ng Pangulo mga kababayan, wala talagang magagawa yung ICC. 'Di ba? Kaya nagpapalakas. Ngayon, nangalampag na naman si Trillanes, mukhang natakot na naman ang mga hukluban. Bigla nagpatawag ng meeting doon sa Davao at mukhang may rally na naman silang gagawin. Meron na naman silang pa-press con. Pero inyo mga nandun, Trixie, Banatbay, etong si Dada, si Oli, si BMR, at malamang malamang marami pang mga vloggers yan na mga DDS, mga kababayan, ang pupunta dyan sa Davao. 'Di ba? din ni Trillanes na maaaring lumabas ang warrant of arrest para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kalagitnaan ng taon. Marami tayong mga paraan para makalap yung impormasyon na yan. Yun po, ang tansya, late second quarter of this year. Nilinaw ni Trillanes na hindi nila ito tinutulak na matuloy
dahil sa personal na galit sa dating Pangulo, kundi para mabigyan ng hustisya ang mga nadamay sa drug war at magsilbing babala sa iba. Correct. Dapat ganun, mga kababayan. Huwag nating personalin. Ang laban na ito ay para sa mga kababayan natin na nabiktima, mga damay, mga wala namang kasalanan. 'Di ba? Yun dapat. Tama po yun. Yun ang magandang ano rito. Huwag nating gawing personal. Pero syempre, yung iba dyan hindi maniniwala na ang laban na to ay hindi personal. 'Di ba? Pero para sa akin, mga kababayan, ang laban na to hindi para kila Trillanes kasi si Trillanes buhay eh. 'Di ba? Pero yung mga nawalan ng pamilya, nawalan ng mahal sa buhay, yung mga nadamay, yan ang dapat ipaglaban natin. Hindi yung pinaglalaban nila yung tao na alam naman nila kung ano ang kilatis, 'di ba? Gawa natin ito para hindi na to maulit in the future. Na wala mag-aspire na, let's say, aspiring na politiko dyan na pagka naging presidente someday, sasabihin niya, gawin ko nga, i-purge ko nga itong mga society na walang consequence because they believe they can. Diba? So, kailangan maparusahan ito si Duterte para magtanda lahat ng mga iyan. Umaasa ang dating mambabatas na mahahayag ang lahat ng nangyari sa nakaraang administrasyon tungkol sa laban sa iligal na droga sa oras na lumabas na ang warrant of arrest mula sa ICC laban kay Duterte. Ay sigurado 'yan, mga kababayan, pag kung tapos na nga talaga ang kanilang investigasyon, malamang isisiwalat nila. Alangan naman maging katulad 'yan ng ating DOJ, no? Nung nakarang administrasyon na kahit may mga kaso itong si Kibuloy, mga kababayan, pinagtakpan nila, hindi nila ginalaw, ibang bagay na 'to. ICC versus Digong. So kung totoong tapos na sila, isisiwalat nila lahat ng mga krimen na may kinalaman dito kila Digong at sa lahat ng mga magdidiin sa kanya. 'Di ba? Palagay ko, mga kababayan, nasagot na yung dahilan kung bakit nag-aligaga na naman ang kanilang kampo. Sa ngayon, wala pang bagong reaksyon ang kampo ng dating presidente hinggil sa mga pahayag ni Trillanes. Jed Neresina, Wala silang sinasabi pa dito, pero gumagawa na sila ng hakbang. Biglang nagpatawag doon sa Davao. Wala tayong nababalitaan na event sa Davao, wala tayong nababalitaan na may rally sa Davao. 'Di ba? Wala, biglang-bigla, mga kababayan. Dumating sa oras na ito, tong araw na ito, ay nakita natin. Biglang may mga video, yung mga DD vloggers at yung mga tagapagtanggol ng Duterte, tagapagtanggol ni Kibuloy, biglang-bigla, sabi ko nga kanina, hindi kaya dahil una, mga kababayan, sa usaping SMNI. Pangalawa, sa usapin dito kay Trillanes na biglang lumabas ulit, nagpainit na naman ng puwet ni Digong na nagalit. Pangatlo, yun doon sa Liwasang Bonifacio dahil walang kumakampi sa kanila. Ang mga nagpupunta lang doon, yung mga tinatawag nating member ng Kingdom of Jesus Christ. Diba? May iba ko, idol, napanood ko kay Toto kanina, may nakuha siyang record ng kaso ni Kibs sa US. Pag pinagsawaan na niya ang babae, binebenta na di umano ni Kibuloy, napanood ko lang. Meron nga po akong, napanood ko rin yan si Toto Kausing, ano? Nag-uusap naman kami yan ni Toto Kausing, mga kababayan. Kaya lang sa JNK ang kilala niya sa akin, JNK Updates. Doon sa, ano na yun, sa bagay na yun, matindi nga. Talagang pinagsasawaan, pagtapos na daw binebenta, yan yung ibang lahi, Yan yung ibang lahi. Pero yung dito sa atin ay talagang ginagawa niyang tawag doon, yung inner circle niya, mga kababayan. Yun ang ginagawa niya. Infinite Stream, hindi ko napanood yan. Nice, Trililing. At yung sabi ni PBBM na hindi nakipag-cooperate, reverse psychology lang yon. But nag-rest back siya sa fentanyl issue, isip-isip tayo. DDS, ano na? Alam nyo, wala namang wala namang sasabihin ng mga DDS dyan, mga kababayan. Kung hindi, ganito lang yan ang naisip ko kaya sila nagpunta doon.
Gagawa na naman sila ng strategy kung paano nila babanatan si Trililing. Babanatan ang lahat ng kumakalaban kay Kibuloy, lahat ng kumakalaban kay Sara, lahat ng kumakalaban kay Duterte. Magkakaroon na naman sila ng strategy niyan. Kita nyo, sabay-sabay na naman yan silang babanat. Sabay-sabay na naman sila ng narrative. Mapapansin nyo yan, magiging pare-pareho yan sila ng sasabihin. So, ibig sabihin, meron na naman na nagpapatakbo sa kanila. At syempre, pag may nagpatakbo sa kanila, pera yan, mga kababayan. Alam nyo naman, nung dating administrasyon, hindi gumagalaw yan sila Banat Bay ng walang pera. Ayon kay Nino Barsaga. Talagang pera-pera ang labanan. At sila ay naka-payroll. 'Di ba? Buwan-buwan sumasahod at hindi lang maliit yan 20,000, 50,000, maliit yan. 'Di ba? 100,000 sigurado. Yan ang matindi. Pag nakita nyo sila na meron na ng pare-parehong narrative, pare-parehong banat, ayan na yon. Sigurado yan. Mag-iisip na naman sila ng bagong estratehiya kung paano nila pababagsakin ang gobyerno natin. Kaya dapat po mga kababayan, maging aware tayo, dapat bantayan natin ang mga kilos at syempre, huwag niyong pabayaan lalong-lalo na yung mga nagtatanggol sa gobyerno natin, yung mga lumalaban para kay PBBM at sa kanyang administrasyon. Ba? Rosala Dahino humihingi na nga ng abuloy. Naku, wag. Humihingi na ng abuloy sa GCash ba yon mga kababayan? Ako may GCash din ako dito ha, pero hindi naman po ako nanghihingi ng abuloy. Kasi syempre 'di ba? Yung sa kanila nasa harapan. Yung sa kanila malaking istasyon na. Bilyonaryo si Kibuloy. Tapos nanghihingi pa ng mga ganong bagay. Diyos me, mahiya naman kayo. Baril nga. Libo-libong o daan-daang baril nabibili nyo. 'Di ba? Nabibigyan ng lisensya, kuno. Mga kababayan, sino ba ang dating police, PNP chief, 'di ba? Eh di si Bato, ganun karaming baril bibigyan mo ng bibigyan mo ng napakaraming lisensya? Eleno Gamos, karma is coming at nakita ko lang si Attorney Trexie Cruz na nasa Davao, marami pala silang pumunta. Marami po, mga kababayan. Di namin narinig ang video mo. Anong video? Walang boses? Totoo, walang boses yung video? Sa mga nanonood sa YouTube, may boses ba yung video natin? Teka lang ha, parang Jorn, ikaw lang nakakarinig ng video, wala kaming naririnig. Talaga ba? Teka lang, hindi, ang may problema ata yung sa Facebook. Umaangal sila. Wala daw. Hindi, sa Facebook, sa Facebook. Teka lang. Okay.